Hi guys! For today's vlog, samahan niyo naman kaming umuwi sa Quezon para makiselebrate sa 60th birthday ng aking inay. Maaga nga pala kaming umalis ng bahay kasi magkukommute lang kami pauwi sa amin. Ganito din ba kayo pag umaalis ng bahay na may kasamang baby? Kulang na lang dalhin yung buong kwarto namin sa dami ng dalang gamit. Nagbas nga pala kami nito. Bumili nga pala muna kami ng bibingka kasi hindi pa kami kumakain ng almusal. At sa mga puntong yan, nakatulog na nga si baby habang nasa biyahe kami. Sobrang excited na nga ako niyan kasi sa mga ganitong ganap lang talaga kami nakukumpletong pamilya. At dahil nga maaga pa at walang traffic, ay maaga kaming nakarating dito sa amin. Dumaan nga pala muna kami sa pinakapogi kong mamay para mag-bless. Pagdating nga namin sa amin ay sinalubong agad kami ni inay. Nung una nga ay naninibago pa si Yael. Sanay kasi siya na kami lang ni daddy niya ang nakikita. Mga busy pa nga sila kasi hindi pa sila tapos sa paghahanda at pag-aayos. At sinalubong na nga din kami ng mga ate ko. Pati nga si tatay ay napakembot agad, mapatawa lang si Yael. Sobrang nakaka-happy talaga kasi andito kaming lahat para i-celebrate ang birthday ni inay. At thank you Lord kasi patuloy niyang binibigyan ng madaming birthday ang aming mga magulang. At habang nandyan pa nga sila ay huwag tayong magsawa na iparamdam sa kanila kung gaano natin sila kamahal. Na kahit malayo at may mga sarili ng pamilya, kahit sa mga ganitong okasyon ay lagi tayong nandyan para sa kanila. Palagi nating isipin na habang tumatanda na tayo ay tumatanda na rin ang ating mga magulang. Habang hinahanda nga ang mga pagkain ay nauna na si Yael. Pinadede nga muna siya ng kanyang daddy. Nagpalit na rin kami ng aming mga damit. Naghanda nga din pala kaming magkakapatid ng simpleng program para sa kaarawan ni inay. Para kahit papaano ay maramdaman niya talaga ang kanyang birthday. Nung una nga ay ayaw niyang pumayag kasi nahihiya daw siya. At nung nag-uwian na nga ang mga bisita ay sinimulan na din namin na magbukas ng mga regalo sa kanya. Sobrang mahiyain nga ni inay pagdating sa mga ganitong bagay. Ay sadyang pinipilit laang namin siya. At fast forward, ito na nga ang mga ganap nung kami-kami na lamang. Sobrang saya nga ni tatay kasi nairaos namin ng maayos ang birthday ni inay. Nagsimula na nga silang mag-inuman at kantahan. Todo bilit na nga aring aking pinsan, pati na rin si daddy. O ay napaka-sweet naman, sana'y laging ganyan. At dahil sobrang saya, ayan, napasayaw na si tatay. At kanino pa ba naman ako magmamana? At fast forward, kinabukasan, maaga nga uli kaming gumayak para bumalik na ng Laguna. Commute nga lang uli kami pabalik at kawawa naman si Yael pag inabot ng traffic sa daan. Sa totoo nga lang ay nakakatamad pang umalis. Parang napakakulang ng oras pagkasama sila. Gusto ko pa nga sana makipagkwentuhan sa kanila, pero kailangan na talaga naming umuwi. May trabaho pa rin kasi si daddy kinabukasan. At tuwing umaalis nga kami ay palagi kaming inihahatid ni inay sa labasan. At nagpahatid na din kami sa aming kuya sa sakayan ng bus. Sobrang nakakabitin talaga kung maaari nga lamang na wag munang umalis. Kasama nga namin ang aking pamangkin sa paghatid sa amin para daw may kasama ang daddy niya pagbalik. Buti na nga lang at nakasakay kami agad ng bus. Hindi pa rin punuan ang mga oras na iyan. Ang hirap kasi magbiyahe kapag kapunuan tapos standing. Lalo na at kasama namin si Yael. Gising nga siya at naglaro muna kaming dalawa. Buti na nga lang talaga, mabait si baby kapag bumabiyahe. Kalimitan ay tulog lang siya. Paggising naman siya ay nanonood lang siya ng mga sasakyan. At ayun lang guys for today's video. Thank you for watching!